Magandang umaga, Metro and Mega Manila. Kapiling nyo na po si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. At eto na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talaga nga naman, hindi ba kung ano ang pagpupuyos ng mga tao kahapon sa rally? Aba, nagdiriwang din, of course, hindi talaga din napigilan ang laro kahapon para sa nalalapit na pagtatapos ng Volleyball Men's World Championship na dito ginanap yan sa MOA Arena. Hindi ba na nakakaloka itong FIVB, 'di ba, na di ko tayo ang nag-host, diba? Kahapon nga ating natunghayan ang laban sa pagitan. Actually, Mare, from 90 na players, na teams, nag-trim down sila. Nag-trim? Gusto mo yung nagtitrim? Ganon. Yun, kumaga from 90 na trim, diba? During the elimination round, diba, naging 16 na lang nakupunan na maglalaban-laban para umusad sa quarterfinals ng Volleyball Men's World Championship, hindi ba? Kung saan nga naman nung Sabado ay tuluyan ng tinalo ng bansang Poland ang Canada sa 3 sets na panalo against sa isang set na panalo. Kumbaga 4 sets ang kanilang naging laro. Samantala naman kinuha din ng Turkey ang pangalawang pwesto para makausad sa quarterfinal round ay laban nila with Netherlands, 'di ba? Kahapon naman, Mare, ang mga diba, ang mga masasarap wow. Ang mga aswang ka, babi? Ang mga Italiano. Because I love pasta. Pero hindi yung pasta naglaro. Yung mga Italiano. Pwedeng laruin yun. Inikot-ikot. Diba ganun yung pasta pag ginakain? Sige. Kahapon nga ay talaga nga naman kinuha ng bansang Italy ang 3-0 na score sa laban nila sa pagitan ng Argentina, kung saan nga naman, Mare, sila na ang nakasungkit ng pangatlong pwesto para umusad sa quarterfinals. Samantala din naman kinuha din ng Belgium ang panalo against Finland sa set na 3-0 kahapon yan. Habang tayo ay busy kahapon, 'di ba, na uma-attend, mamaya natin chichika yan. Samantala naman, mamaya matutunghayan natin, Mare, ang laban sa pagitan ng USA at ng, Slovenia. Tama, diba? Hindi naman ako interesado sa ibang nasyon. Gusto ko lang yung Pilipinas manalo. Period. Tsaka ng Bulgaria at tsaka ng Portugal. Brands. Diba? Sana naglaban-laban yung mga brands. Oo, na nakakaloka. Pero eto, diba, bukas kasi matutunghayan natin ang laban ng Iran versus Serbia. Kung saan nga naman kung nanalo sana ang Pilipinas against Iran, tayo ang makakalaban ng Serbia bukas. Diba? Bukas din magaganap ang laban ng Tunisia at ng Croatia o ng Georgia. Yun yung bansa. Saan yun? Diba? Basta dyan lang sa bandarian. Somewhere out there. Malapit sa Las Piñas. But anyways, ako makapaggayan po muna mga kaganapan sa mundo ng Volleyball Men's World Championship, of course, ng FIVB. At sa iba pang balita, Mare, pasok! Mare, alam mo ba nakakamit tayo ng 2 gold kahapon? Oy! Yes. Historic ang panalo ng Team Philippines matapos talunin ang powerhouse China sa mixed finals ng 9th Asian Soft Tennis Championship na ginanap sa Myeongdong, South Korea. Ang kupunan ay binubuo ni na Joseph Arcilla, Samuel Nagit, Patrick Mendoza, Bien Zoleta, Princess Katindig, at Christy Sanyosa. Ayan, nag-uwi, Mare, ng kauna-unahang ginto sa bansa sa Asian Level Tournament. Isang makasaysayan at tagumpay, Mare, sa Pilipinas sa larangan ng soft tennis. Samantala, nagbigay naman ng karangalan sa bansa si AJ Obiena. Kilala mo si AJ Obiena, diba? Yes! Matapos makuha ang gintong medalya sa World Pole World Challenge, clearing 5.80 meters. Pinahanga ni Obiena ang home crowd sa Ayala Triangle Garden sa Makati. Correct, hindi ba? Speaking of EJ Obiena, hindi ba?
Actually, siya din ang nag-light ng torch noong Sabado sa opening ng UAAP, diba? Na nakakaloka. Kasi kinararangal naman talaga ng Pilipinas si AJ. At nakakaloka, hindi ba? Doon lang ko din nalaman, Mare. Alma mater pala niya ang UST. Oh, that's why. Diba? Na nakakaloka. Alam mo ba, na pag-uusapan na lang din naman natin ng Philippine Fried. Philippine Fried, letter F? Masarap yun. Philippine Fried. Para lahat F. What the F? Manny Pacquiao at 5 pang Pinoy, Mare, na atleta ng ating bansa, babandila o babandera. Ayan. Sa Physical Asia. Alam mo yung Physical 100? Alam nyo yon? Yung nasa Netflix. Labanan ng mga malalakas na Koreano. Oh, okay. Yes, meron tayong version yan. May version yan ng Asia. Ngayon, isa si Manny Pacquiao sa contender doon. 5 silang Pilipino. So another milestone na naman to kay Manny Pacquiao kung sakasakali. At sa iba pa nating mga kababayang atleta kung sakaling mapanalunan nila yung grand prize. Oo, diba? Kasi malaking halaga ang pinag-uusapan dito. Ay, for sure may bibilhin na naman bag si Jinky Pacquiao. Sigurado kapag may panalo. Diba? Na nakakalo. Siyempre, diba? Kailangan mo dagdagan ng koleksyon sa kada laro. Okay lang maging nepo wife ka. Basta legal ang ibinabayad mo sa binibili mo. Alam mo, mas proud pa nga ako kay Jinky. At least siya, na ipa-flex niya lahat ng kanyang mga gamit na galing talaga, alam sa mo yun, pinagpaguran ng asawa. Pinagsuntok-suntokan ng asawa niya sa mga laban. Diba? Kagaya ng iba dyan, mga magnanakaw. Yung iba nagfe-flex, tapos yung pala galing sa tax natin. Diba? Yung gano'n, nakakaloka to. But anyways, ako mga panggayang po muna mga kaganapan sa mundo ng arena. Ako pumuli si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. At ito pa rin ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Arena Plus welcomes Derek Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Cheers, miss! Gabagalitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pag huwag mong sabihin radyo, sabihin mo, ano? Yon! Isang magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, hindi ba? Masarap na naman ang buhay ng mga taong gobyerno. O, diba? Wala silang pasok. Correct. Isa sila sa mga nakikiselebrate daw kasi daw, maring ngayong araw na ito, Family Day, parang family meal day. Diba? Yun daw. Ang taray naman nung iba dyan. Sabi tuloy ng mga nasa pribadong sektor, bakit ba kami sa pribado? Wala kaming pamilya. Oo. Wow, bonggo naman sa government. Diba? Alam mo, okay lang yan na magkaroon ng family day doon sa mga doon sa mga kawani ng ating gobyerno na nagtatrabaho ng maayos at hindi nagnanakaw. Pero kung nagnanakaw ka, kasama ang buong pamilya mo sa pagnanakaw, nag-family day pa kayo, habang bayad kayo, ang kakapal naman ang mukha nyo. Nakakalungkot lang dito kasi syempre yung mga ranking file dyan, diba? Hindi naman yan lahat sabihin. Kasi syempre kawawa sila, nadadamay sila sa ganun pagpaparatang. Na kung tutuusin, yung mga head lang naman nila, ang may mga ginagawang, alam mo yun, hindi maganda. Kaanomalyahan. Diba? Tapos idadamay, ituturo yung mga walang kamuang-muang na, alam mo yun, tumatanggap lang ng above minimum na sinasahod. Diba? Uy, naiyak talaga ako dun sa sinabi ng isang nanay kahapon na habang nagpapasarap sila sa mamahaling relo at bags, sila nagpapakahirap upang nang sa ganun ay bunuin yung 100 piso araw-araw diba? Na sinasahod sa pagtitinda. Makabili lang ng 1 kilong bigas, diba? Magkano na 1 kilo ngayon? Nasa 40 plus yung iba, diba? 50 pesos maganda na yun. Grabe yung mga magnanakaw no, wala kayong kaluluwa. Wala kayong awa. Nakakaloka. Pero eto, dahil wala kayong pasok para magkaroon kayo ng pagkaabalahan, kung hiling nyo lang din naman mag-tongits, diba pa? Well, tara na sa Game Zone.
Fun believable sa Game Zone dahil you can play real tong-ins with real people for free. May chance ka din maki-split over 34 million pesos na papremyo at makakuha ng 14,640 pesos na daily cash prize. Ang makukuha cash credit ay pwede mo rin palaro sa kahit anong game. Pwede mo rin itong i-cash out kung gugustuhin mo. Yes. Diba? Alam mo, Mare, kung sakasakaling wala ka namang ginagawa, eto meron akong payo sa'yo. Ano? By the way, G ka na ba? G! Nako, bisitahin mo na ang gzone.ph sa kanilang social media account, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. Kung G ka na sa tong-ins, tara sa Game Zone. Dapat ang gaming fun lang. Diba? Tandaan po natin, pwede natin bisitahin ang pagcor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Panggatandaan na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and learn when to stop. Correct. At syempre, idagdong na natin dahil kahapon galing din tayo dyan sa GTCC Summer. Hindi, diba? September Arena. September Arena. O, yes. diba? Kasi nung nakaraan, umattend tayo Summer Showdown. Pero kahapon, GTCC September Arena. Yes. Kung saan nga naman, gaya na sinasabi natin, bisitahin na kanilang website kung papaano kayo, diba, magkaroon din ng chance tulad ni Jomar Sapoan na nanalo ng 5 million pesos. Kahapon din inawardan. Yes. Hindi ba? Siyempre, katulad ka din ba ni Erlinda Harito na nagwagi naman ng 1 million pesos. Laki din, At si Rolando Navarro, ang top 3 contenders na naglaban-laban. Diba? Nakakuha naman ng 500,000 pesos na premyo dahil lang dyan sa pagtotoo. Kung may 1 million ka, wag ka na mag-OnlyFans no. Hindi na, diba? Huwag ka na mag-alter. 1 year ko muna i-deactivate yan. Oo. Deactivate? Diba? Tax-free ba yan, Mare? Oo. Diba? Na Bongga, nakakaloka. Ay, nanonood sa atin ngayon si John Dexter Sabala. Ay, diba? Na nakakaloka. Maraming salamat, of course, sa Game Zone family niya. Hindi ba? Sa pag-iimbita po sa amin, kami po talaga ay natutuwa na, alam mo yun, at kinararangal namin na maka-attend ng ganito na may mga kababayan tayo na, alam mo yun, na pinagpapala. Correct. Kasi 5 million pesos, diba? As in talagang swertihan lang yun, Mare. Grabe, diba? Kaya nga naman ko naman din sa inyo, visit at Tara Game Zone lang for more details. Malay nyo sa next showdown, kayo na pinanonood namin. Correct. Which is mangyayari yan baka next year na. Diba? Siyempre, iipon mo ng Game Zone, ma. Dahil iipunin nila yan, hindi naman nila yan mamatingin. Diba? At hindi lang dito, Mare. Diba? Kasi baka kasi iniisip nila, diba, na, oy, kasi kumikita ganito. Kahapon din, ay nagbigay din ng donasyon ang Game Zone. Alam mo, doon ako natuwa, Mare. Diba? Nagbigay sila ng donasyon para sa pangkabuhayan. Yes, 'di ba? Nagbigay muli ang Game Zone. Magkano nga, Mare? GTCC, 'di ba? Ng 1 million pesos para sa Bingo Plus Foundation. Yes, 'di ba? Na nakakaloka na para lang may matulungan na naman tayong mga kababayan. Baka kasi inaakala nyo, 'di ba, na ganyan lang din naman sila, ganyan. No, madami po natutulungan ng Bingo purpose. Plus. Maganda rin maski pa paano may purpose. Correct. Hindi lang napupunta sa mga Prada na mga nandyan sa sa diba? mga sa Senado. Diyos ko naman. Uy, wag magpangalan ng Senado. Sino doon? Pag sinabi na sino dito? Alam mo naman yung mga yan. Pare-pareho lang kami na naman. Nakakaloka. Bakit di nyo naman ituro yung Kongreso? Ayan, di para pantay. Pantay, it's a tie. Meron doon. Anyway, Mare, eto nating baklitas for today's video. Eto na, dahil nga syempre kahapon naganap ang malakihang rally. Diba? Na kung saan nga naman meron sa Luneta, meron dito sa may EDSA Shrine. Yes. Hating-hati ang ating mga kababayan. Pero na nag-umpisa sa People Power Monument. Oo. Hindi nilangaw kasi talagang marami ng Pilipinong galit. Naniniwala ako na mas marami talagang mas marami talagang nanood or mas marami talagang nagpunta sa rally kahapon kesa sa concert ni Fiang. Oo. Talaga ba? Charing. Nag-concert ba kapon? Di ba may mga show si Fiang noong nakaraan? Yun nga yung sinayaw-sayaw yung kay Sarah Geronimo. Anyways. Ba't naman tinaong kasi niya sa nagrarally? Hindi kahapon. Oo. Pero eto na ating baklitas for today's video sa lahat ng ating mga pangga. Correct. Na nanonood sa kanilang mga bahay. True. Diba? So, eto ang baklitas for today.
ano-ano ang mga karaniwang pagkain na nakikita nyo tuwing may rally? Ay, oo. Uy, alam mo, pag ako naka-experience na kasi ako ng isang rally nung nung nag-aaral pa ako. Oo. Madalas yan, madaling araw pa lang, nagluluto na ng adobo para hindi masira. Yun naman talagang number Tas 1. wala kayong arte-arte, ma. Lalagay nila yan sa palanggana, dukot ka na lang doon kung anong makain mo, kahit amoy toyo ka maghapon, carry na. Kasi may pinakikipaglaban kayo eh. Tama. Diba? Tsaka hindi ako naniniwala na lahat na nagrarally bayad. Hindi totoo yan. Hindi. Yung iba may pagkukusa. Kaya kahapon, diba, yung nakita naman natin. Mare, napuno nga yung counter lane ng EDSA. Yes. Lahat yun binayaran. Nagkaroon nga ng tao hanggang sa taas ng diba, flyover. Diba, na nakakaloka. Lahat yun. Ay, pero ito, balik tayo sa pagkain. Ano ba mga pagkain dyan? Mga kasi karaniwan? Pati yung nagtitinda ng fishball. Oo nga. Ba? Grabe kawawa, diba? Inaresto? Nakakaloka. Naghahanap buhay lang yung tao. Isinusulong din niya. Bakit yung pinambili ba niya ng fishball? Yung fishball ba nabili niya, wala rin tax? Sabi dito ni ni Barry Talavera, Century Tuna po. Ay, branding Branding na branding. Bayaran mo yan. Taho, pwede. May mga nagtitinda ng taho. May taho, tapos may mga palamig usually. Lugaw. Uy, tama yun, may lugaw. Marami nag-ano kasi yung lugaw naman, 'di ba, donation yun nung iba ng mga yung iba man na silent supporter, usually nagdadala at bibigay lang ng mga pagkain para sa mga tao. Oo. 'Di ba? Yun yung mga concern. Pero yun na nga, ano pa ba? Fishball, yun nga. Kaya filet mignon, ma. Wow! Sa rally. May filet mignon. May pa-beef Wellington. Sa rally. May pa-beef Wellington. Ay, sandwich meron niya minsan mga bigay yan ng ng mga iba-ibang grupo. Oo. 'Di ba? Minsan galing pa talaga sa mga sektor ng kabataan. Yung iba naman galing talaga sa mga private, alam mo 'yun, sectors na gusto lang din suportahan dahil syempre, 'di ba? Hindi man lahat na kayang maghayag tulad nila. Hindi porket wala yung iba doon sa Luneta. Sabi nga ng Ilana ay hindi po kami nakikiisa sa inyong support at panawagan. Sabi ni Mako Alvarez, yosi-yosi lang ako, okay na, tapos candy na mentol. Ay, sa bagay, okay din yung candy na mentol kasi magkakatabi kayo. Correct. Diba? Anong pinapakipaglaban ng iba mong kasama, lalo na pagkatabi mo? Bulok na bagang? Baho naman! Hindi, kasi syempre, diba, lalo pa pagsiksikan, diba, hindi ka dyan katulad niyang wee break. Paano ka? Excuse me, padaan. Dati meron, natatandaan ko dati, yung rally dati, nasa tabi ko yung ate. Sigaw siya ng sigaw. Ibaba, chu. Buga siya ng buga, sabi ko, itiko mo bibig, susuntokin ko yan. Pero, ang baho. Diba kasi kahapon nangyari yung malakihang protesta talaga. Para po sa kaalaman ng lahat, kahapon din po, September 21, is-celebrate po natin ang people power. Of course, dahil diba, yan din yung araw ng kung saan nagdeklara ng martial law ang dating Ferdinand Marcos. Oo, Senior. ang dating presidente. Diba? Ay, pero alam mo, Mare, nakakapanlumo na iba yung konsepto ng pinapakipaglaban natin tungkol sa korupsyon. Doon alam naman natin na sa mga nakalipas may mga ganon, di ba? Yes. Hindi naman tayo bulag. Nakapag-aral naman tayo. Alam natin yan, nasa libro, nasa pahayagan, napapanood natin yan. Yes. Di ba? Na may mga korupsyon din ng mga panahon na yun. Pero iba yung ngayon eh. Ibang level. Ibang level yung kakapalan ng mukha. Bastos naman nung Aljay Zero. Oo, diba? Spanish bread kasi. Oo. Ang taray ni Mario Palmera, maghain ng chicken cordon bleu. Saan? Sa rally? Gusto mong kuyugin kanila kagaya nung reporter ng TV5? Oo, diba? Yung nag-fake news. Yung pinagbintangan yung kabilang grupo na sila yung nanggulo. Eh, hindi naman pala sila. Binasagan tuloy siyang fake news. Tapos sinabi bayad daw. Ang taray din. Sabi ni Mako Alvarez ulit pero legit. Skyflakes. Totoo yan. Okay na kasi, makabigay lakas na yon. Para patuloy sa pagsigawan ang karapatan. Hindi, totoo naman, in fairness na yan. Hayop yung Anthony. Caviar. Caviar. Sa
Taray sa rally? Di ba may nakakagigil ka? May angking bantot yung caviar kapag sumobra. Medyo malansahan. Hindi malansa naman talaga siya once binuksan Tsaka mo. may patis. Yung mga tipong ganyan, pag once in-open mo siya, kasi nakakain na ako niyan, minsan tayong naimbitahan, pero hindi ng Nepo Babies, Yan. Kung hindi ng isa natin mga friends na talagang may sinasabi sa buhay. Feeling ko sa Tuesday bukas, magpapakaviar si Tita Mayet de la Rosa. Oo nga. Happy birthday, Tita Mayet. In advance, diba? Anyway, yung caviar, parang hindi ko nabebetan talaga. Pag pero malakas daw kasi makapagpaano yun. Yun? Parang makapagpabata. Talaga yung caviar? Yes. Kasi parang may collagen. Parang may ganun siya. May something siyang parang nutrients na nakukuha. That's the reason why yung pero yung amoy mo siya sa rally, baka mapapasabi, ano ba yan? May nagkamot na naman ng Kiffy Wonderland! Guilty! Sinong nandukot? Ganon. Nagkamot ng Kiffy Wonderland. Bantochiwa! Bakit kasi nagdudukot? Alam niyo namang tabi-tabi tayo. Ang pinapaglaban natin dito, ninakawan tayo, hindi dinukutan. At nagkamot ng Singetra Marie. Sabi ni Raygon, wine daw ang mga Ang bong. Apakabongga nyo naman. Nagbaon. Ay, naku, puro kayo kalokohan. Naku, ituloy natin yan sa comment section ng ating baklita sa YouTube. Correct. At sa TikTok. Anyway. Eto na, tumungo na tayo sa ating baklitas. Naku, eto na nga, diba? Ilang mga artista ang hindi na rin nakapagpigil at sumama sa kilos protesta na ito ng panawagan para sa ating gobyerno kung saan nga naman ang hinanaing ng taong bayan tama na. Hindi ba? Ikulong na. Ikulong na natin yung mga dapat ikulong. Namataan nga natin sa Manila area muna kung saan nandoon ang ilang kaguluhan, Mare. Huh? Diba? Yung mga ibang rallyista naman, magpakasibilisado naman po tayo. Actually, kahapon, Mare, nahati sa dalawang panig at dalawang klase ng rally. Parang nabubulok sa hindi nabubulok. Correct, parang diba? ganon. Parang nakita mo yung jolog sa prim and proper. Diba? Yung mga ganyan na kasi yung iba, diba? Naawa naman din ako. Kasi syempre, diba? Ano din naman natin, kumaga, friend din at syempre, kapamilya din natin, of course, ang Sogo. Diba? Na para basagin ng mga reliyista, yung salasalamin, yung pintuan. According sa nabasa ko sa Reddit, meron daw dahilan yun kung bakit daw nila sinunog ang Sogo. Binasag lang, Bing. Hindi, meron silang may mga sinunog-sunog. Meron. Ba? Yeah, kaya nga umusok-usok dun sa loob Ang chika ng mga anels, ng mga chismosang kapitbahay sa Reddit, di ito pwedeng pabulaanan ito ng ng Philippine National Police. Na may pulis daw na parang I think naglabas ng baril, tapos hinabol ng mga nagrarally, pumasok sa Sogo. Ngayon, ayaw lumabas. Nung ayaw lumabas, kaya daw nila sinunog at binasag. Pero mali pa rin. Hindi naman, naglabas lang ng baril. Pinaputokan. Pero alam mo, may chismis din na may may pinaputok na baril. Ay, talaga? Actually, may video na kumakalat online na may nagpaputok talaga ng baril. Baka kasi sobrang unruly na nung crowd. Pero Mari, naka-maximum... Baka warning shot? No, it's maximum tolerance. Pag sinabing maximum tolerance, they are not allowed to use their gun. Diba? Ngayon, ang kumakalat ngayon na na video is may nagpaputok nga daw ng baril. Pero hindi pa rin matukoy hanggang ngayon at mariing pinabulaanan, syempre, ng PNP na may nagpaputok nga ng baril. Well, during that time, hindi na natin alam kung sino talaga. Saan ang galing, diba? Kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Pero eto na nga, diba? Mapunta muna tayo sa Manila area dahil namataan ng mga tao dyan na tumungo na rin mismo sa may Luneta Park ay itong si Andrea Brillantes. Si Maris Racal na nakiisa na din, hindi ba? Yung ilan sa mga artista at meron din iba mga influencers na nagpunta din sa Luneta. Pero mas marami ang nasa EDSA. Tulad ni Isa Calzado, nandoon sa stage. Si Catriona Gray, nandoon. Donnie Pangilinan, nandoon din. Kumaga parang Darren Espanto, Meme Vice Ganda, Yasmin Curdy, Yasmin Curdy. Hindi si Yasmin Curdy. Yasi Pressman ba? Yasi Pressman. Hindi Yasi Pressman. Sino? Jasmine
Curtis Smith. Yun ang gusto kong sabihin. Hindi si Yasmin Curtis, sorry po. Si Jasmine Curtis at si Ann Curtis, nandoon po sila. Ay, nandun si Tessie Tomas, ha? Namataan din natin na nandyan din sa may EDSA kahapon tumungo si Nadine Lustre. Nandyan din siya. Kumaga parang halos lahat talaga. Yan ang panawagan. Lahat ng korapa dapat, alam mo yung makulong. 'Di ba? Isa-isa na, hindi lang artista, kung hindi kumbaga mga normal na tao ang nakiisa na para sa panawagan kasi lahat tayo, ayan no, si Maris Racal, diba, na may hawak din na hindi na ikinahiya, hindi natatakot na sumigaw kasama ng buong sambayanan na tama na ang pagnanakaw ng harapan. Eto Mare, meron tayong opisyal na na listahan ng mga umattend. Sa Makati, hindi lang pala ito hindi lang pala ang kilos protesta ay ginanap sa Luneta at saka sa meron din sa Makati. Ay, talaga ba? Sa Makati, Mare, namataan si Dingdong Dante sa Kim Atienza, Benjamin Alves at Kim Molina kasama ang kanyang jowa na si Gerald Napoles. Ayan, sa Luneta, Mare, nakita si Jody Santa Maria, si Elijah Canlas, Angel Aquino, si Tessie Tomas, ayan, si Miss Earth Philippines, Joy Barcoma. Ayan, nandyan din sa sa EDSA. Si Vice Ganda. Ayan. Yes. Luneta at EDSA ito Vice Ganda, Ayon Perez, si Ate Girl Jackie. Ayan, sinabi mo si Jasmine Curtis, Ann Curtis, Darren Espanto, Donnie Pangilinan, Gabby Garcia, Khalil Ramos, Isa Calzado, Jane De Leon, Catriona Gray, Marjorie Barreto, Leon Barreto, Julia Barreto, Mika Salamanca, Dustin Yu, David Licauco, Ivan Alawi, Ben and Ben, Maris Racal, Andrea Brillantes. Siyempre, hindi nawala kahapon, Mare. Siyempre, ito si Senator Bam Aquino, Kiko Pangilinan, at si Laila De Lima na na representative ng ML Party List. Pero hindi sila artista. Pero yun bakit ginoin? Yun nga yung sinasabi nung iba na parang tipong, kilos protesta to ng panawagan ng taong bayan patungkol sa kanilang nararamdaman ng galit. Ang hindi ko maintindihan talaga, Mare, kahapon, pagpapahayag po ito ng karapatan natin na ipagsigawan yung ating karapatan bilang ninakawan tayo. Meron pang isang artista na parang nabu siya dahil naka-t-shirt siya ng si Ella, yung gumanap na Amy Marcos, yung suot niyang damit, may mukha if I'm not mistaken, I think print yata ni Senator Amy Marcos, nabu siya. Bakit? Kasabay pa niyan, Mare, ang hindi ko kinaya, alam mo kung sino. Si dating Governor Chavit Singson. Mare, nabu siya ng malala. Kasi naman, pumunta siya sa rally, guarded siya ng mga pulis. Samantala yung mga artista nakipagsiksikan dyan sa Sir, EDSA. hindi ko naman po kini-question kasi syempre Chavit Singson po kayo. Pero alam niyo naman din po na pagkakaguluhan kayo ng tao. Sana hindi na lang ganon. Kasi dito lang po natin nakikita sa mga ganitong klase ng kilos protesta yung pagkakapantay-pantay ng mahirap at mayaman na Pilipino. Yung wala tayong, alam mo yun, sinisino, walang special treatment, diba? Na sana maramdaman nila, lalo pat sa ganitong klaseng hinaing, maramdaman lang na sana ng kapwa natin Pilipino na kaisa kayo. Parang ginawa, diba kahapon, walang arty-arty yung mga artista. Sila Meme Vice, pawis-pawisan na sila. Si Darren Espanto, halos maulanan kasi umaambon kahapon. Sila Donnie Pangilinan na usually na di gwardiya yan pag may mga mall show. Pero eto, pinaramdam nila sa tao, yung mga artistang nandoon, na hindi kayo nag-iisa kung hindi kasama nyo rin kami na mananawagan. Diba? At ang nakakaloka kahapon, Mare, alam nyo, kapwa Pilipino din natin, magbababa din sa atin. Diba? Tigilan na ninyo yung kakasuporta. Kilos protesta to para sa anomalya, sa corruption. Hindi naman namin kayo pinagbabawalan na ipaglaban yung mga iniidolo ninyong mga dating presidente or presidente. Kanya-kanyang paksyon tayo. Pero sana nawala yung kulay, di ba? Ng kilos protesta kahapon. Alam niyo, hindi niyo na po ginalang yung madre. Diba? Sabi ni Adel Bernal. Grabe yung tinulak-tulak niyo yung madre. Hindi na-inform ang mga politiko na hindi sila kasali sa protesta. Nandoon sila basta-basta. Hindi nakinig sa emergency broadcast ni Chavit Singson. Diba? Nakakaloka yun. Kasi nga naman, diba, taong bayan to eh. Pero kahapon, alam mo yun, buti na lang kamo, walang politikong, alam mo yun,
umepal-epal sa mga entablado. Yun lang wala, talaga. Meron pa rin. Meron pa din. Saan hindi banda? Mawawala yan. EDSA at saka Luneta, hindi pa rin nawala yung kulay kahapon. Diba? Pero ang labis kong ikinatuwa kahapon talaga kung yung camaraderie ng bawat isang Pilipino. Correct. Though diyan sa may Luneta nagkaroon ng girian kasi nga dahil nga dun sa, 'di ba, may mga paksyon kahapon. Yung hindi nyo pagrespeto sa karapatan din ng ibang tao na magsalita. 'Di ba? Sana wag ganon. Kapwa Pilipino natin, iangat natin. Correct, 'di ba? Kasi dina-down natin. At saka yung grupo na nasa likod ng mga yagit na nanunog ng ng motorsiklo. Nagpanting ang pandinig ko talaga nung sinabi sa akin ni Mako na Tita Cora may sinusunog ng chu-chu-chu. Ha? Di ba pera ng taong bayan ang pinambili dyan? Tax namin din. Correct. Ang hindi pa malaman, Mare, wala pa kasing konfirmasyon kung yung mga sinunog ba ng mga motorsiklo sa pag-aari ba ng gobyerno sa pulis or personal na gamit ng isang mamamayan sa bagay kasi di na lang yun, Mari, yung traffic light. Diba? Yung binasag-basag ng mga rallyista. Diba? Na parang yun, napanood ko din po yun. Medyo nalungkot ako doon na kailangan ba tayo magpakabarbarik ng ganito? Wala naman problema sa sa pagrarally. Pero sa 'di ba, sa peaceful na pamamaraan. Yan nga yung sinasabi, Mare, 'di ba? Nasa tama ka na. Huwag ka nang gumawa ng ilalaglag pa natin na naman. Yes. Tama tayo ng panawagan tumigil na ang korupsyon. Korupsyon ang rally kahapon 'di ba? Yung voices ng mga tao. Pero ang nangyayari, 'di ba, may mga taong ayaw pa rin magpakasibilisado na pwede naman natin gawing ganitong rally na matiwasay, hindi natin kailangan manakit, 'di ba? Hindi natin kailangan manira ng gamit. Oo, kasi Mare, nung nasa Luneta pala ang mga tao, nung mga time na yon, may may nagpaputok na pala ng firecracker. Kaya din nagkaroon ng ng kaguluhan. Tapos hindi pa man hindi rin yon, Mare. Iba pa yon, iba pa yung kaso na yon. Oo. Habang nasa Luneta pa at hindi pa nadidisperse, nag-umpisa na ang kaguluhan sa Mindiola. Sumugod na yung mga nakamas, 'di ba? Na according sa PNP, halos 100 mahigit yung kanilang naaresto at halos kalahati po noon ay mga minor de edad. Oh my God. Na yung iba, Mare, sinabi pa nung nanay doon na geng lang daw ang ipinaalam. Tropa-tropa lang. Nakiusap nga sila kay Mayor Isko Moreno na sana po, 'di ba, pagbigyan nyo makalaya yung anak kong minor de edad. Pagkain nga wala kami, pang piyansa pa kaya? 'Di ba? Kasi dahil syempre minor de edad yun, yung mga magulang nakiusap, responsibilidad nyo yung mga anak nyong lumabas at yung mga nahuli dito sa kilos protesta na ito. Diba? Kasi syempre bilang magulang, responsibilidad mo yung anak mo. Yes. Hindi naman pa pwede, Mare, na sasabihin lang niya na minor de edad, ganito, kasi ganyan. Kumaga, responsibilidad mo yan kasi nga minor de edad Bilang ina, kayo ang dapat managot dito. Pumunta kayo sa pulis. Sa pulis o kaya sa kung saan man, doon kayo magpaliwanag bakit nakalabas itong mga anak nyo kung minor de edad. At saka mahigit 100 kapulisan din, Mare, ang nasaktan kahapon. Diba? Hindi rin natin, at saka Mare, gusto lang natin saluduhan din, 'di ba? Yung haba ng pasensya ng iba pang mga pulis. Correct. Alam mo, hindi po natin kalaban yung mga yan. Nandoon po sila nakagwardya upang nang sa ganun ay panatilihin po ang kaayusan. 'Di ba? Para din po sa inyong lahat 'yon. Kasi kung sakasakali man po, 'di ba, na may ibang grupo diyan na demonyo at nakaisip na pasabugan kayo diyan, diba? Sino may kasalanan? Pulis pa rin. Oo. Sila diba? Sila ang tuturo. Sila yung ganito, kahit pa wala silang kamalay-malay, diba? Ay, naku, nakakalungkot. Yung 'di ba, yung 10 anak, 'di ba? Mahirap ng bantayan. Oo. Yung 100,000 pa kaya, diba? Babantayan mong tao. Na hindi mo na alam kung saan nanggagaling, may mga lumilipad na kung anong binabato sa iyo dahil gusto lang. Ay, naku, nakakalungkot. Hindi po namin ipinagtatanggol yung mga magnanakaw kasi baka sabihin niyo, ay pinagtatanggol yung magnanakaw so hindi kami pwede manggulo pero pwede sila magnakaw. Hindi po sa pamamaraan na gusto po ninyo. Dapat malinaw po sa atin na ang kilos protesta ay paghahayag po ng ating
karapatan upang nang sa ganun ay marinig po tayo ng gobyerno. Hindi po magbaktol. Oo. Diba? Hindi kayo mahal ng mama nyo. Andun na tayo kumbaga nandun na yung galit. Pero idudugtong natin yan mamaya dahil mas kontrobersiya ang mga binitawang kataga ni Vice Ganda during the rally kahapon sa may EDSA. O, diba na nakakaloka? Well, sama-sama natin pa rin pakatutukan yan. Muli po ako po rin po si Kapitana Sisa. At ako po si Tita Cora. And we are still same pero ay iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Hanggang wag mo sabihin radyo. Sabihin mo!